Simulan na natin ang ika-61 istorya, habang isa-isang nasisira ang barko ng mga pirata sa gitna ng karagatan dahil sa biglaang pagsugod ng hukbo ng Navy at ng mga Pendragon. Sa loob ng barko na kinaroroonan ni Taleo ay ang kanila ngayong pagbabanggaan ng kanilang mga espada ni Mark Killian. Subalit habang magkadikit ang kanilang mga sandata ay hindi lubos maisip ni Killian na siya ay may ganitong klaseng lakas kaya naisip niya na gaya ng kanyang inaasahan ay hindi niya ito makakaya ng mag-isa. Nang bigla na lang mas lalo pang nilakasan ni Taleo ang kanyang puwersa sabay sabi sa kanya na siya ay muling mag-isip dahil wala man lang siya sa level nito, kung saan dahil dito ay makikita natin ang pagtilapo ni Killian sa malayo kasabay ng kanyang pagbitaw ng kanyang espada. Nagawa niya namang bumangga sa haligi ng barko kaya nasambit ni Carta na nasa kanyang tabi na sapat na ang kanyang ginawa kaya manatili lang siya roon. Kaya habang nananatili si Killian na nakaluhod sa sahig ay kaagad na ipinalabas ni Carta ang kanyang kulay pulang aura at isinaad na simula ngayon, siya na ang bahala sa bastardong si Taleo. Walang pag-aaksaya ng oras at buong lakas naman siyang tumalon sa kanyang kinaroroonan para sugurin ang kanyang kalaban. Kung saan kaagad nitong naabot si Taleo at siya ay nagpalabas ng malakas na pag-atake gamit ng kanyang sandatang palakol, subalit kaagad niya lang itong nasangga gamit ng kanyang espada. Habang nagbabanggaan ang kanilang mga sandata ay natuwa naman si Taleo dahil dito kaya kanyang nasambit na kung ihahambing, halata talaga na ang isang orc ay mayroong kalamangan sa lakas kumpara sa mga tao. Nang bigla na lang siyang nagpalabas pa ng kanyang lakas sa pamamagitan ng pagdiin ng palakol ng kanyang kalaban paibaba, na siyang naging dahilan kung bakit nawala sa pagkakabalanse si Carta habang patuloy niyang hawak ang kanyang sandata. May ngiti namang nasambit ni Taleo na siya ay parehong orc at tao kaya taglay niya ang parehong nagpapalamang sa dalawang panig. Kasunod nito ay ang paggamit niya ng kanyang paa para sipain ang isang paa ni Carta, na siyang naging dahilan ng muling pagkawala ng balanse nito at paglipad sa ere. Nabahala naman siya ng husto dahil dito, subalit bigla na lang siyang napangiti at nasambit na malaking gulo ang haharapin ni Taleo kung siya ay kanyang mamaliitin. Kaya habang siya ay patuloy na nahuhulog ay bigla na lang nitong inikot ang kanyang katawan sa ere papunta kay Taleo at muling nagpalabas ng isang pag-atake gamit ng kanyang sandatang palakol. Hindi makapaniwala sa ginawa ng kanyang kalaban ay nanlaki ang mga mata ni Taleo, subalit gamit ng kanyang shield ay nagawa niyang masangga ang pag-atake ni Carta habang siya ay nagsasabi na huwag niya ding maliitin ang mga tao dahil siya ay tinuruan ng mga ito. Mapapansin naman natin ang panginginig ng hawak na shield ni Taleo dahil sa lakas na ipinapalabas ni Carta kaya labis siyang nabahala. Habang si Carta ay may ngiti lang na nasambit na siya ay ang totoong nasa rurok ng pagiging orc at tao dahil si Taleo ay isa lamang na bastardong kalahating orc. Sa kanyang mga sinabi ay nagalit naman ng husto itong si Taleo kaya siya ay napamura sa kanya. Kasunod nito ay ang kanyang pagpapalabas ng kanyang kumukuryenteng kapangyarihan sa kanyang sandatang shield. Na siyang naging dahilan ng pagkakuryente ni Carta kaya sa pag-aalala ay dali-daling sumugod si Killian papunta sa kanya para siya ay tulungan. Sa kanyang galit ay kaagad nitong sinugod si Taleo, at makikita natin na ganoon din ang ginawa ng kanyang kalaban. Kung saan nang silang dalawa ay makalapit sa isa't isa ay ang kanilang pagpapalabas ng malakas na atake gamit ng kanilang mga espada. Gayunpaman, nabigla at napuno ang mukha ni Killian ng pagkabahala dahil sa laki ng diferensya ng kanilang lakas na siyang naging dahilan kung bakit nagawa ni Taleo na mahati ang kanyang sandata. Wala naman siyang may nagawa kundi ang matigilan na lang sa kanyang kinatatayuan habang pinagmamasdan nitong si Taleo na nagsasabi na silang mga nagtipo na mga nakakainis na maliit na insekto ay umalis dito. Kasunod nito ay ang kanyang natutuwang pagpapalabas ng malakas na pag-atake para tapusin si Killian habang isinasaad na silang mga mahihinang nilalang ay kinakailangang maintindihan na sila ay mas maaga ng 100 taon para subukan siyang pigilan. Makikita naman natin ang pagtalsik ng dugo dahil dito, subalit hindi ito ang inaasahan natin dahil ang ginawang pag-atake ni Taleo ay nagawang masangga ni Killian gamit ng kanyang dalawang kamay. Habang patuloy na hawak ni Killian ang espada ng kanyang kalaban ay may tuwa naman itong nasambit na ang kanyang pagiging mapagmataas ay ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Nanlaki naman bigla ang mga mata ni Taleo dahil sa kanyang napapansin, ito ay dahil kahit na malaki ang diferensya nila sa lakas ay hindi niya magawang maalis ang kanyang espada sa pagkakahawak ng kanyang kalaban. At habang patuloy niya itong sinusubukang alisin, mayroon siyang kakaibang naramdaman sa kanyang likuran. Ito ay si Carta na bigla na lang sumulpot habang nagpapalabas ng malakas niyang kulay pulang aura at angat-angat ang kanyang palakol para siya ay atakihin.
Nabahala siya ng husto dahil dito, subalit kahit na ganoon ay nagawa niya itong maiwasan sa pamamagitan ng paggalaw ng kanyang katawan. Gayunpaman, kahit siya ay nakaiwas sa biglaang pag-atake ni Karta ay natamaan pa rin at nahiwa ang kanyang hita. At dahil pansin niya na siya ay nasa panganib, dali-dali niyang ipinalabas ang kapangyarihan ng apoy sa kanyang espada at pinakawalan ito papunta sa nakapalibot sa kanya na si Karta at Killian. Kung saan nagawa ang mga ito na matamaan at mawala ng malay kaya nasambit niya habang nagpapalabas ng naiinis na mukha na ang kanilang ginawa ay napakalaking problema. Kasunod nito ay ang kanyang paglagay ng kanyang kamay sa kanyang bibig at pagsipol para tumawag ng isang griffin. Maya't-maya pa dahil dito ay makikita natin si Teleo na nakasakay na sa nilalang sa itaas ng himpapawid para makaalis sa nasusunog na barko. At habang sinusuyod nito ang paligid, kanyang naisip na gagamitin nito ang griffin ng mga walang kwentang knight ng Valvas para atakihin ang barko ng puting uod na si Aaron. Ngunit bago pa man siya makapunta sa pakay nitong barko ay nagulat siya ng husto dahil sa biglaang paglitaw sa kanyang tabi ng isang griffin na dala-dala si Isla. Kaagad naman siyang napalingon sa tindi ng pagkabahala, at habang siya ay natitigilan sa itaas ng ere ay kanyang napansin ang pagtayo ni Isla sa kanyang alagang griffin habang hawak ang kanyang sandatang sibat. Labis naman itong ikinainis ng husto ni Teleo kaya siya ay napamura na lamang. Gayunpaman, pinagsabihan lang siya ni Isla habang nagpapalabas ng seryosong mukha na dito na magtatapos ang kanyang paglalakbay. Makalipas ng ilang minuto ay makikita naman natin ang patuloy na paghahabulan ng dalawa habang nakasakay sa kanilang mga griffin sa itaas ng himpapawid kung saan ngayon ay hinahabol si Isla ni Teleo. Naiinis sa pangyayari, kaagad na ipinalabas ni Teleo ang kapangyarihan ng apoy sa kanyang espada. Subalit habang sila ay mabilis na nagpapatuloy sa ere ay naisip naman ni Isla habang ito ay pinagmamasdan na ang nag-aapoy nitong espada ay magiging mahirap gamitin ng malapitan. Kaya nang siya ay makalapit sa isang barko ay kaagad na kumapit ang griffin nito sa haligi para mabilis na mahinto. Kasunod nito ay ang pag-ikot ng nilalang kasabay ni Isla habang inihahanda ang kanyang sandatang sibat para magpalabas ng pag-atake sa mabilis na sumusunod na si Teleo. Labis niya naman itong ikinabahala, ito ay dahil sa saglit na oras na iyon ay naging maliit ang kanilang distansya sa isa't isa at kung ipapalabas niya ngayon ang kanyang kapangyarihang apoy ay maaari niyang masunog ang kanyang sarili. Kaya agad naman niya itong pinigil at gamit ng kanyang espada ay sinangga nito ang ginawang pag-atake sa kanya ni Isla. Nagpatuloy naman sa paglipad ang kanyang griffin sa himpapawid kaya dali-dali ding umalis ang griffin ni Isla sa haligi ng barko para sila ay sundan. At dahil nakahanap ng pagkakataon si Teleo dahil dito, agad niya na muling ginamit ang kapangyarihan ng kanyang espada para magpalabas ng nag-aapoy na pag-atake. Kasunod nito habang siya ay nagsasabi na siya ay kanyang susunugin ay ang pagpapakawala niya ng malakas na apoy para atakihin ang papalapit sa kanya na si Isla. Subalit hindi naman ito alintana ni Isla at nagpatuloy lang sa mabilis niyang pagsugod sa ginawang pag-atake ni Teleo. Pagkatapos nito ay labis namang nagulat si Teleo dahil pansin niya ang biglang pagsulpot ni Isla sa kanyang tabi kung saan ngayon ang griffin nito ay nakabaliktad sa ere. Hindi niya naman mapaniwalaan ang kanyang nakikita dahil nagagawa ni Isla na mapalipad ng nakabaliktad ang kanyang alaga para maprotektahan nito ang kanyang mga pakpak. Gayunpaman, agad nitong inutusan ang kanyang griffin na atakihin ang nakasakay dito, na siyang agad namang sinunod ng nilalang gamit ng kanyang paa na mayroong matatalim na kuko ngunit ito'y mabilis lang na naiwasan ni Isla. Pansin naman ni Teleo ang muling pagbaliktad ng griffin at pagpapatuloy sa paglipad. Kaya nababahala niyang naisip kung ano ang nangyayari dahil sa kanyang pagkakaalam galing sa ibang mga knight ng Valvas, si Isla ay isang knight na tumalikod sa kanyang katungkulan at isang nabigong knight na tumakas sa lupang napupuno ng digmaan. Ngunit hindi nito mapaniwalaan dahil pansin niya na siya ay naitutulak nito kahit na ganoon. Lumipat naman tayo pabalik kay Isla kung saan bigla na lang nitong inangat ang tali ng kanyang alaga, na siyang muling ikinagulat ng husto ni Teleo dahil bigla na lang ang sinasakyan nitong griffin ay mabilis na umangat pataas sa himpapawid. Dahil sa kanyang nasilayan ay natanong ni Teleo kung ano ang klaseng mga galaw ang ipinapalabas ng kanyang kalaban, at dahil siya ngayon ay nasa araw ay hindi niya ito makita ng mabuti. Nang bigla na lang nanlaki ang mga mata ni Teleo. Ito ay dahil wala pa siyang may nakikita kahit kanino man na nakakayang mag-control ng griffin gaya ni Isla, kung saan ito ngayon ay napakabilis na bumaba sa kanyang kinaroroonan at inatake siya ng kanyang sandatang sibat. Makikita naman natin ang pagkabahala sa mukha ni Teleo,
At habang pinagmamasdan niya si Isla ay napatanong siya kung ang kanya bang kalaban ay tunay na isang tumakas na knight ng Valvas dahil hindi pangkaraniwan ang abilidad nito. Maya't maya pa habang silang dalawa ay nasa ere habang patuloy na sakay ng kanilang mga griffin ay natanong ni Teleo kay Isla kung bakit niya ito ginagawa, na kanya lang na sinagot na kung ano ang ibig nitong sabihin. Naiinis na nasambit ni Teleo na sa kabila ng pagtakas ni Isla sa mga Valvas, malaki pa rin ang kalamangan nito sa mga knight ng Valvas na sumusunod sa kanya, kaya kanyang natanong kung bakit nito ginagamit ang kanyang lakas para sa puting uod na Pendragon. Subalit hindi siya sinagot ni Isla at patuloy lang siyang pinagmasdan. Nainis naman ng husto si Teleo dahil sa kanyang naging reaksyon kaya pasigaw niyang nasambit na ang pagsakop sa mundo ay ang pangunahing layunin ng pagkakaroon ng lakas at ito ay pribilehiyo na ipinagkaloob sa mga may kapangyarihan. Saglit namang natigilan si Isla sa kanyang sinabi at natanong sa kanya kung ito ba ang kanyang ibig sabihin ng pagkakaroon ng pribilehiyo ng malalakas. Kanya ding natanong kung sa tingin ba nito na ang mga pumapatay ng inosenteng tao ay dapat bang payagan at hayaan na lamang nalasunin ng mundong ito, na nagtataka lang na natanong ni Teleo kung ano ang ibig nitong sabihin. Sinagot naman ni Isla ang kanyang sariling tanong na hindi siya sumasang-ayon dito, at ang taong kagaya ni Teleo, ang mga knight ng Valvas kung saan siya ay nabibilang ay mga mamamatay tao. At habang nagpapalabas siya ng lungkot sa kanyang mata ay nasambit niya na sila ay hindi dapat mamuhay ng walang iniintindi at inaalala. Dagdag pa nito habang patuloy na sakay ng kanyang griffin na simula noong siya ay isa pang knight ng Valvas ay walang tigil siyang naghanap ng rason para patuloy na mabuhay. At kanyang nahanap ang sagot noong nakilala niya ang isang Pendragon. Naalala nito ang kanyang mga salitang binitawan kung saan nasambit ni Eren na siya ay magiging espada na magbubukas ng landas para sa bansa at mga tao para mamuhay ng masaganang buhay. Kaya pasigaw nitong nasambit na ang paninilbihan sa Pendragon at pagbigay ng lakas nito ay ang kanyang kabayaran sa pagiging isang mamamatay tao ng mahabang panahon, kaya siya ay lalaban para sa kanya at handa rin siyang mamatay para dito. Ang kanyang mga narinig ay labis namang ikinainis ni Teleo, at kanyang nasabi kay Isla na ang rason nito ay walang kwenta. Makalipas ng ilang sandali ay muli naman itong iniangat ang kanyang espada at habang ito ay nagpapalabas ng napakatinding apoy, nasambit niya na nasusuka siya sa rason nito sa paggamit ng lakas para sa mundo. Ito ay dahil silang malalakas ay dapat pwedeng gawin ang kahit na anuman ang kanilang gusto. Dagdag pa nitong pasigaw na isinaad na ang malalakas ay nananalo at ang mga mahihina ay namamatay, at ganoon dapat ang mundo at ito ay kanyang patutunayan sa kanya ngayon din. Kung saan pagkatapos nito ay ang kanyang pagpapalabas ng kanyang malakas na pag-atake gamit ng apoy sa kanyang espada papunta kay Isla at sa kanyang alagang griffin. Subalit hindi naman ito pansin ni Isla at napahawak lang siya sa ulo ng kanyang alaga habang nagsasabi na siya ay umaasa sa kanya. Kaya nang makalapit ang apoy sa kanila ay ang napakabilis na paggalaw ng kanyang griffin para ito ay madaling maiwasan. Kasunod nito ay ang muling pag-angat ni Isla ng tali nito, na siyang naging dahilan ng muling pag-angat ng kanyang griffin sa himpapawid para magawa nilang makatakas sa nagliliyab na matinding apoy na pag-atake ni Teleo. Habang sila ay sinusundan ni Teleo ay nasambit niya naman na si Isla ay isang tanga dahil hindi siya maloloko ng parehong bagay na ginawa nito ng 2 beses. Kung saan nang makaabot siya papunta kay Isla ay kaagad niya itong inatake gamit ng kanyang espada. Ngunit nanlaki lang ang mga mata ni Teleo at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, ito ay dahil ang kanyang nahiwa ay hindi si Isla kundi ang layag na marahil kanyang nakuha sa nasusunog na barko. Habang siya ay natitigilan sa kanyang kinaroroonan ay mapapansin naman natin ang biglang pag-angat ng griffin at ni Isla sa kanyang itaas para muling gumawa ng isang pag-atake. Kaya sa pagkabahala ay agad na napalingon nitong si Teleo, nagawa niya namang masangga ang ginawang pag-atake ni Isla subalit nahiwa ang kanyang sandatang shield sa 2 piraso dahil sa lakas na ipinalabas na pag-atake ni Isla gamit ng kanyang sandatang sibat. Ngunit hindi lang ito dahil kasabay ng pagkahiwa ng shield ni Teleo ay nagawa din siyang matamaan ni Isla sa kanyang katawan. Labis naman itong ikinagalit ni Teleo kaya walang pag-aalinlangan nitong ginamit ang kapangyarihan ng kanyang kumukuryenteng shield, kung saan kahit na ang nahiwang parte ng shield ay nagpalabas rin ng kuryente na siyang kaagad na tumama kay Isla at sa kanyang alagang griffin. Hindi naman ito mapaniwalaan ni Isla dahil kahit ito ay nagawa ng masira ay nakapagpalabas pa ito ng malakas na kapangyarihan. At dahil dito ay mapapansin natin ang kanyang pagkahulog kasama ng kanyang griffin papunta sa karagatan,
Nalabis na ikinatuwa ni Teleo kaya nasambit niya habang natatawa ng husto na tama siya mula sa simula, at tama rin ang pamilya ng Arangis sa lahat ng panahon patungkol sa pagiging malakas ay magagawa mo ang lahat. Subalit habang patuloy na nahuhulog si Isla ay nasambit niya na ang tama ay si Pendragon. Kasunod nito ay ang biglang pag-angat niya ng kanyang sandata, kung saan habang siya ay nahuhulog ay ang kanyang malakas na pagbato ng kanyang sibat papunta kay Teleo habang napapaisip na hindi niya ito pwedeng paalisin at kinakailangan niya itong tapusin dito dahil kailangan niyang gampanan ang tungkulin nito sa pagiging espada ng Pendragon. Ang kanyang malakas na pagtapo ng kanyang sibat ay nagawa namang tumama sa balikat ni Teleo habang siya ay nakasakay sa kanyang griffin, kaya siya ay nawala sa kanyang pagkakabalanse at tuluyang nahulog. Habang ito ay nasa himpapawid ay mapapansin naman natin ang pilit na pagpapalabas ng griffin ni Isla ng kanyang natitirang lakas para siya at ang kanyang sibat ay maabot niya sa ere. Na siyang naging dahilan ng kanilang pagkahulog sa loob ng barko para hindi sila magawang malunod. Sinubukan namang tumayo ng griffin para mabilis na makalipad para sila ay agad na makatakas, subalit kaagad siyang nilapitan ni Isla at pinagsabihan na huwag gumalaw dahil ang kanyang sugat ay magiging mas malala. Dagdag pa nito habang pinapatahan ng kanyang umiiyak na alaga na hindi niya ito kasalanan at mabuti ang kanyang ginawa. Nang bigla na lang naagaw ang kanilang atensyon papunta sa tubig malapit sa barko dahil kanilang napansin ang isang malakas na pagsabog ng tubig dahil sa pagkahulog ni Teleo. Maya't maya pa ay pansin naman nila ang paglitaw ng sombrero nito sa tubig at walang senyales ng kanyang pag-ahon. Kaya may naiinis na napamura itong si Isla dahil kanyang nauunawaan na hindi niya ito natapos ng tuluyan at nagawa nitong makatakas sa kanila. Pumunta naman tayo sa ibang barko kung saan makikita natin ang pagkahiwa ng leeg ng isang Ratuan orc na si Grisman at pagtumba nito sa sahig. Dito ay si Eren na siyang hawak ang kanyang dalawang espada matapos nitong mapatay ang maraming bilang ng kanilang kalaban na mga pirata, kaya napaisip itong ating bida na nagawa nitong matalo ang isa sa kapitan ng tatlong mahuhusay na pirata sa karagatan kaya ang natitira na lamang ay si Teleo Arangis. Nang bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla dahil sa kanyang nararamdamang presensya sa kanyang likuran na nanggagaling sa isang misteryosong lalaki na napupuno ng takip sa buo niyang katawan. At dahil pansin nito ang kanyang masamang aura, dali-daling lumingon si Eren papunta sa kanya at iniangat ang kanyang espada. At habang ito ay patuloy niyang tinututok sa misteryosong lalaki na mayroong suot na manto at maskara, kanyang natanong kung sino itong bastardo.